Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 661. Habang lumilingon si Elijah, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Ms. Dawson, ika-80 na kaarawan mo, hindi ba? Masyado mo itong ginawang simple. Wala man lang kahit na anong maligaya na dekorasyon. Nahihiyang ngumiti si Laura at sinabing, hindi big deal ang ika-80 kaarawan ko. Gusto ko lang itong gawing dahilan para magkaroon kayo ng pagtitipon. Napukaw ang pagkamausisa ni Elijah, at nagtanong siya, mayroon ka bang mahalagang sasabihin sa amin, Ms. Dawson? Gayunpaman, misteryosong sagot ni Laura. Mr. Collins, Mr. Willick, mag-usap tayo sa Grand Hall. Tumango sina Elijah at Gaylor. Pagkatapos, dinala ni Laura ang lahat sa isang napakagandang palasyo. Samantala, hindi nakapasok sa palasyo ang lahat ng presbyter ng 3 pangunahing sekta. Sa halip, pinamunuan sila ni Stella, ang Grand Elder ng Maiden Sect, sa isa pang palasyo para maupo. Matapos makapasok sa Grand Hall sina Laura, Elijah, at Gaylor, agad na isinara ng apprentice ng Maiden Sect na nakatayo sa labas ang pinto. Umupo silang tatlo sa harap ng 1,000 taong gulang na mesa ng mahogany sa Grand Hall. Nagtimpla si Laura ng kape para sa 2 pinuno ng sekta. Mr. Collins. Mr. Willick, uminom ka ng kape. Dean, Ms. Dawson. Nagsimula na silang tatlo sa sarap. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Laura ang kanyang tasa, tumingin kina Elijah at Gaylor, at sinabing, inimbitahan ko kayong 2 sect master dito ngayon dahil may mahalagang bagay akong pag-uusapan sa inyo. Ngumiti si Elijah, Ms. Dawson, pakisabi sa amin kung ano iyon. Napalingon din si Gaylor sa kanya, nagtataka kung ano ang sasabihin niya. Sabi ni Laura, Mr. Collins, Mr. Willick, sa tingin ko hindi mo makakalimutan ang 2 bagay pagkatapos ng nangyari kahapon. Ang unang bagay ay ang 2 tomo ng longevity scripture sa mga kamay ni Abraham. Ang pangalawang bagay ay ang nakamaskara na lalaking nakaitim pati na rin si Jeric. Nang marinig iyon, nawalan ng malay si Elijah. Mukhang tama siya. Gusto pa rin ni Laura na makuha ang longevity scripture, at napagtanto niya ang banta ni na Jeric at Lord Dragon Black Eagle. Para naman kay Gaylor, dumilim ang mukha niya na para bang may naalala siyang bangungot. Ang kanyang matinding pagkatalo sa Hawk Sect kahapon ay nag-iwan ng hindi maaalis na masakit na alaala sa kanyang puso. Ms. Dawson, para sabihin sa iyo ang totoo, tulad mo, gusto ko talagang makuha ang longevity scripture, ngunit talagang makapangyarihan sina Jeric at Lord Dragon Black Eagle. Ito ay isang malaking problema, sabi ni Elijah, na nagpapanggap na walang magawa. Gayunpaman, tinanong ni Laura, sino si Lord Dragon Black Eagle? Kabanata 662. Sinabi ni Elijah, siya ang lalaking nakaitim na nakasuot ng maskara na tumalo kay Gaylor kahapon. Nagulat si Laura. Kilala mo siya. Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Lord Dragon Black Eagle dati? Hindi maiwasang mapatingin ni Gaylor kay Elijah. Gusto rin niyang malaman kung sino itong Lord Dragon Black Eagle. Tumango si Elijah at nagpatuloy, nagkataon lang talaga. Nagkataon lang na kilala ng Grand Elder ng sekta namin itong Lord Dragon Black Eagle. Ang dahilan kung bakit hindi pa narinig ni Ms. Dawson ang kanyang pangalan noon ay dahil ang kanyang puwersa ay tumaas ng napakabilis. Sa loob lamang ng ilang buwan, pinag-isa niya ang lahat ng mga sekta sa Oak Haven at sa gitnang rehiyon. At nagtayo siya ng bagong sekta na tinatawag na Dragon Sect sa buong Oak Haven at sa gitnang rehiyon, at si Lord Dragon Black Eagle ang master ng Dragon Sect. Matapos marinig ito, parehong mukhang nagulat sina Laura at Gaylor. Pinag-isa ni Lord Dragon Black Eagle ang mga pangunahing sekta sa Oak Haven at sa gitnang rehiyon upang bumuo ng isang bagong sekta, na kung saan ay ang Dragon Sect. Ang gayong kahangahangang gawa ay lubhang nakakabigla sa kanilang dalawa. Tila ang Panginoong Dragon Black Eagle ay talagang isang hindi pangkaraniwang figure. Mr. Collins, napakapambihira ng taong ito. Nagpakita rin ba siya sa Fenceville para sa longevity scripture? Si Laura, na natauhan, ay hindi maiwasang maghinala na iyon nga ang nangyari.
Nagliwanag ang mga mata ni Elijah, at sinabi niya, tama. Pag-isipan ito. Una, lumitaw si Jerick sa Fenceville, sinira ang pamilyang Nelson, at kinuha ang kontrol sa Evergreen Sect. Pagkatapos ay nagpakita si Lord Dragon Black Eagle. Halatang-halata na narito sila para kunin ang longevity scripture at magkaroon ng kontrol sa apat na pangunahing sekta sa Fenceville. Pagkatapos, idinagdag niya, halos nakalimutan kong sabihin sa iyo na sina Jerick at Lord Dragon Black Eagle ay magkaibigan ng buhay at kamatayan. Nang marinig nila iyon, isang bakas ng takot ang lumitaw sa mga mata ni na Laura at Gaylor. Bilang mga pinuno ng mga sekta, natural na alam nila ang ipinahiwatig na kahulugan ng mga salita ni Elias. Alam din nila kung gaano kalaki ang banta ni na Jerick at Lord Dragon Black Eagle sa kanila. Tumingin si Laura kay Elijah at sinabing, mukhang ang apat na pangunahing sekta sa Fenceville ang pinuntirya nila. Kung ayaw nating matalo at makontrol nila, pwede lang tayong magsanib puwersa para labanan sila. Tumango si Elijah. Tama, sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama natin maaalis ang dalawang malalaking banta na ito. Mr. Collins, L. Hindi ako sasali sa iyong alyansa, nakasimangot si Gaylor at nag-aatubili na sinabi. Agad na napatingin sa kanya sina Elijah at Laura. Nahulaan na nila kung bakit siya lalaban sa pagsanib puwersa. Natatawang sabi ni Elijah, Mr. Willick, natatakot ka ba sa Lord Dragon Black Eagle na iyon? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Gaylor nang sumagot siya, may kahangahangang lakas si Lord Dragon Black Eagle. Hindi namin alam ang totoong lakas niya, not to mention Jerick on his side. Kabanata 663. Kahit magsanib puwersa tayong tatlo, baka hindi natin sila matalo. Humalaklak si Elijah. Mr. Willick, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Mayroon na akong paraan para pigilan si Jerick para hindi niya matulungan si Lord Dragon Black Eagle na makipagdeal sa atin. With that, sina Gaylor at Laura ay napalingon kay Elijah. Sabi ni Laura, Mr. Collins, anong paraan ang mayroon ka para pigilan si Jerick? Pagkatapos ay sinabi agad ni Elijah sa kanila ang sinabi ni Carlos, na magpadala ng isang tao sa Oakhaven upang hulihin ang kasintahan at pamilya ni Jerick. Pagkatapos, maaari nilang gamitin iyon para banta at pigilan si Jerick. Matapos sabihin sa kanila ang pamamaraan. Tumingin si Elijah kay Gaylor at sinabing, sa kasong ito, hindi pa ba sapat ang kumpiyansa ni Mr. Willick na matatalo natin si Lord Dragon Black Eagle? Matapos marinig ito, mas gamaan ang pakiramdam ni na Gaylor at Laura at hindi na nag-aalala. Nagningning pa ang mga mata nila. Kung totoo ang sinabi ni Elijah, maaari nilang hulihin ang kasintahan at pamilya ni Jerick para gamitin bilang mga hostage para hindi makaisa si Jerick kay Lord Dragon Black Eagle. Kaya, silang tatlo ay maaaring magsanib puwersa para harapin ang Lord Dragon Black Eagle. Sa ganoong paraan, maaari silang magkaroon ng mas malaking tsansa na manalo. Maging si Gaylor ay naramdaman na kaya nilang talunin si Lord Dragon Black Eagle sa tulong ng dalawang sect masters. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi niya kay Elijah, okay, handa akong makipagtulungan sa iyo upang harapin ang Panginoong Dragon Black Eagle. Kahapon lang, natalo si Gaylor ni Lord Dragon Black Eagle. Kaya naman nagkaroon siya ng matinding takot sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam lamang ng takot si Gaylor nang matalo siya at walang pagkakataong manalo. Ngayong may pagkakataong manalo, natural na gusto niyang maghiganti. Nang marinig nila ang mga salita ni Gaylor, isang ngiti ang lumitaw sa mga mukha ni na Elijah at Laura. Pagkatapos, tila may naisip si Laura at sinabi niya kina Elijah at Gaylor, nga pala, kung matatalo natin si Lord Dragon Black Eagle at makuha ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture, paano natin ito hahatiin? Sabi ni Elijah, madali lang yan. Matapos makuha ang ikalawang tomo ng Longevity Scripture, maaari nating bigkasan ang bawat isa sa mga nilalaman nito ng buo at pagkatapos ay sunugin ito. Sa ganitong paraan, tayong tatlo lang sa mundo ang makakaalam ng nilalaman ng ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Pagkatapos ay maipapamana natin ito sa ating mga inapo. Hindi ba mas maganda iyon?
Parehong nadama nina Laura at Gaylor na ito ay isang magandang ideya. Sabay nilang sinabi kay Elias. Pagkatapos ay gagawin natin ang sinabi ni G. Collins. Matapos magdesisyon, natuwa silang tatlo. Kabanata 664. Sa bulwagan, tinalakay ng tatlong Sectmaster ang mga detalye ng pag-atake sa Evergreen Sect at kung paano haharapin ang Lord Dragon Black Eagle. 2 oras ang lumipas bago sila nagkasundo sa mga detalye ng plano. Pagkatapos noon, nagpaalam sina Elijah at Gaylor kay Laura. Pagkatapos ay inilakad niya ang dalawa pa palabas ng Grand Hall. Gayunpaman, nang paalis na sina Elijah at Gaylor, hindi nila napansin na may nakatagong pinhole camera sa isang nakapaso na halaman sa isang sulok ng Grand Hall. Nagkaroon pa ng mahinang pulang ilaw na kumikislap sa camera. Gayunpaman, ang liwanag ay hindi napapansin, at mayroong isang nakapaso na halaman na nakatikip dito. Sa makatuwid, maliban kung ang isa ay nagmamasid ng mabuti sa lugar, ang isa ay hindi matutuklasan na mayroong isang pinhole camera sa halaman. Ang camera na ito ay inilagay doon ni Daphne. Sa sandaling ito, sa isang attic ng Maiden Sect, nakatingin si Daphne sa kanyang mobile phone. Sa screen ng kanyang telepono, nakita niya na sa Grand Hall, ang tatlong Sectmasters kasama na si Laura ay papaalis na. Tama yan. Nakakonekta ang mobile phone ni Daphne sa network ng pinhole camera na naka-install sa Grand Hall, kaya buong oras siyang nakikinig sa usapan nila. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng napagkasunduan nila nang hindi nawawala ang anumang detalye. Nakita niya ang eksena ng kanyang lola at ang iba pang dalawang Sectmasters na umalis sa Grand Hall, na nangangahulugan na ang talakayan ay tapos na. Tapos tinabi niya yung phone niya. Ang dahilan kung bakit niya kinabit ang pinhole camera sa potted plant sa Grand Hall ay alam niyang kakausapin ng lola niya sina Elijah at Gaylor. Higit pa rito, alam niyang ang palasyo ng dalaga ang pangunahing lugar kung saan pinag-usapan ni Laura ang mga mahahalagang bagay sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit nag-install si Daphne ng isang pinhole camera sa Maiden Palace ng maaga. Ang layunin ng kanyang pag-install ng pinhole camera ay upang malaman kung paano magplano ang kanyang lola at ang dalawang Sectmaster laban kay Jeric. Ngunit nang marinig ni Daphne ang kanilang plano, laking gulat niya. Hindi niya akalain na may ipapadala si Elijah sa Oakhaven para hulihin ang kasintahan at pamilya ni Jeric. Labis itong ikinagalit ni Daphne. Hindi niya inaasahan na si Elijah, bilang isang Sectmaster, ay gagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Sa sandaling ito, narinig niya ang tunog ng mga helicopter na lumilipad palayo. Sa bintana, nakita niya ang ilang helicopter na lumilipad palayo sa Maiden Sect at papunta sa langit sa dikalayuan. Kaagad, napagtanto niya na kailangan niyang ipaalam ito kay Yolanda sa lalong madaling panahon. At kailangan niyang makuha si Yolanda na hilingin kay Jeric na ilipat ang kanyang kasintahan at pamilya mula sa Oakhaven sa lalong madaling panahon. Nag-click si Daphne sa WhatsApp sa kanyang telepono at sinabi kay Yolanda ang mga bagay na nakita at narinig niya sa pamamagitan ng voice chat. Sa attic ng Evergreen Sect, kung saan nakatira si Jeric. Sina Jeric, Yolanda, at lahat ng miyembro ng pamilyang Foster, gayon din sina Sarah at Abraham, ay nakaupo sa bulwagan, umiinom ng kape at nagkukwentuhan sa masayang kapaligiran. Pagkatapos, nakatanggap si Yolanda ng isang mensahe sa WhatsApp. Agad niya itong pinindot. Matapos marinig ang sunod-sunod na voice message, kinabahan siya kaagad. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Jeric, masamang balita." Nagkukwentuhan at tumatawa si Jeric nang marinig niya ang sinabi ni Yolanda. Hindi niya maiwasang tumingin sa kanya at magtanong, anong problema? Napatingin din sa kanya ang iba pang mga tao, gustong malaman kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yolanda kay Jeric, nagpadala lang sa akin ng ilang voice message si Daphne. Mas mabuting makinig ka sa kanila. Pagkatapos, nag-click siya sa mga mensaheng ipinadala sa kanya at inilagay ang telepono sa speaker. Matapos pakinggan ang mga voice message na ipinadala ni Daphne, Connor, ang kanyang asawa, sina Silas, Sarah, at Abraham ay nagulat lahat. Galit na sinabi ni Connor kay Jeric, kasuklam-suklam talaga si Elijah. Alam niyang hindi siya kapareha sa iyo.
Kaya balak niyang hulihin ang pamilya mo. Kailangan mong ilipat sila sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Siyempre, narinig din ni Connor na binanggit ni Daphne ang girlfriend ni Jeric, si Christine, sa mga voice message. Ngunit ang anak ni Connor, si Yolanda, ay naging kasintahan din ni Jeric. Si Yolanda ay kanyang anak habang si Christine ay kanyang pamangkin. Kaya naman sinasadya niyang hindi pinansin ang mga sinabi ni Daphne na binanggit ang girlfriend ni Jeric. Gayunpaman, si Jeric, na nanatiling napakalma, ay nagsabi kay Connor, "Huwag kang mag-alala, G. Foster, magiging maayos si Christine at ang aking pamilya." Pagkatapos, tumayo siya at sinabi sa mga tao, "Tatawag ako." Pagkatapos noon, umalis siya at tumawag sa di kalayuan sa hall. Nadama ni na Connor at Yolanda na tama para kay Jeric na tawagan si Christine at ang kanyang pamilya at sabihin sa kanila na lumipat sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi tinawagan ni Jeric si Christine o ang kanyang pamilya. Sa halip, tinawag niya si Spencer, ang pinuno ng sekta ng Central Dragon Sect. At binigyan siya ng order sa telepono. Pagkatapos noon, bumalik siya sa sofa sa sala. Parang walang nangyari, masaya siyang nakipagkwentuhan ulit sa mga ito. Nadama ng lahat na ginawa niya ang wastong mga pagsasaayos para kay Christine at sa kanyang pamilya, at muli silang nakadama ng ginhawa. Dumating ang gabi. Sa Divine Sword Tower ng Divine Sword Sect, nakaupo si Elijah sa isang malaking upuan, umiinom ng kape. Kabanata 665. Sa sandaling ito, narinig ang mga yabag. Pagkatapos ay tinulak ng isang tao ang pinto at pumasok. Ang lalaking ito ay ang Grand Elder, si Mitch Bates. Pagkapasok ni Mitch, isinara niya ang pinto at lumapit kay Elijah. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Mr. Collins, na kumpleto na ng mga martialists ang iniutos mo." Sa gayon, naningkit ang mga mata ni Elijah sa tuwa. Nahuli na ba ng mga martialists ang girlfriend at pamilya ni Jeric sa Oakhaven? Oo, Mr. Collins. Ayon sa plano mo, nahuli na sila at ikinulong sa lugar na binanggit mo, sabi ng Grand Elder na si Mitch. Tuwang-tuwang tumanggaw si Elijah at sinabing, "Mitch, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong papuri, Mr. Collins. Mitch, dapat din nating ilagay ang ating mga bitag sa likurang bahagi ng bundok," sabi ni Elijah sa kanya. "Nakuha ko. Si Mr. Collins. Gabi na, sa isang attic ng Maiden Sect. Sumandal si Laura sa kanyang dragon head crotch at tumayo sa harap ng rehas, nakatitig sa mabituing kalangitan ng Dragon Mountains na may kumikinang na mga mata. Si Stella, ang Grand Elder ng Maiden Sect, ay tahimik na nakatayo sa likuran niya. Sabi ni Laura, "Stella, ipinaalam lang sa akin ni Elijah na ang tatlong sekta natin ay aatake sa Evergreen Sect bukas ng tanghali. Dapat mong sabihin sa iba pang presbyter na maghanda." "Okay, Ms. Dawson," sagot ni Stella. Kasabay nito, ang engranding bulwagan ng Hawk Sect ay maliwanag na naiilawan. Sa Grand Hall nakaupo ang Gaylor, Leo, Owen, at ang iba pang presbyter. Sobrang solemn na ng atmosphere sa hall. Namilog ang mga mata ni Gaylor habang nakatingin sa mga tao at sinabing, "Nag-message lang sa akin si Elijah. Ang kasintahan ni Jeric at ang kanyang pamilya ay nasa ilalim ng kontrol. Bukas ng tanghali, sabay-sabay na aatake ang tatlong sekta natin sa Evergreen Sect. Sa pagkakataong ito, sa magkasanib na pagsisikap ng tatlong sekta, tayo, ang Hawk Sect, ay makakapaghiganti sa kahihiyan ng kahapon." Ang mga presbyter sa bulwagan ay agad na nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, "Mr. Tama si Willek. Dapat tayong maghayganti. Paghihiganti. Paghihiganti." Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinaumagahan, ang Divine Sword Sect, ang Maiden Sect, at ang Hawk Sect ay nagtipon ng kanilang lahat. Mga martialists. Pagkatapos, libu-libong martialists ng tatlong sekta ang nagtungo sa Evergreen Sect na matatagpuan sa Dragon Mountains. Kabanata 666. Sa tanghali, ang Evergreen Peak ay naliligo sa sikat ng araw. Sa parisukat sa labas ng gate ng Evergreen Sect,
mayroong hindi mabilang na mga apprentice masters ng Evergreen Sect. Ang mga apprentice masters na ito ng Evergreen Sect ay lahat ay tumingin sa paanan ng bundok. Makikita na ang siksik ang pulutong ng halos 10,000 martialists ng tatlong sekta ay mabilis na papalapit sa rurok ng agresibo mula sa paanan ng bundok. Tingnan mo. Ang mga martialists ng Divine Sword Sect, ang Maiden Sect, at ang Hawk Sect ay aatake sa ating Evergreen Sect. Ang Evergreen Sect ay nasa problema. Ang mga apprentice masters ng Evergreen Sect ay mukhang kinakabahan habang pinagmamasdan ang maraming martialists na papalapit sa tuktok ng bundok. Sa oras na ito, ang mga pangunahing tauhan ng Evergreen Sect, kabilang sina Zol, Hale, Lauren, at Tillman, ay nakatanggap ng balita at pumunta sa plaza sa ilalim ng gabay ng isang pangkat ng mga martialists ng Evergreen Sect. Nang makita ang mga martialists na nagmumula sa tatlong sekta sa buong bundok, natigilan din sina Zol, Tillman, at ang iba pa. Tumingin si Zol kay Tillman at sinabing, Grand Elder, bakit biglang nakipag-alyansa ang tatlong sekta para sa lakayin ng Evergreen Sect natin? Ito rin ang ikanalito ni Tillman. Kumunot ang noo niya at sinabing, eksakto, nagtataka rin ako kung bakit ginawa ng tatlong sekta. Ito, Mr. Block, ang Evergreen Sect ay hindi makayanan ang magkasanib na pag-atake ng tatlong sekta. Mas mabuting iulat natin ang bagay na ito sa sekta. Master. Pagtingin sa mga bundok na puno ng mga martialists, nakaramdam ng manhid si Zol sa kanyang ulo. Kaya naman, tumanggo si Zol kay Tillman at agad na tinanong ang isang martialista sa tabi niya na iulat ang balita ng tatlong sekta na umaatake sa Evergreen Sect kay Jeric. Tumugon ang Marty A-list at mabilis na tinungo ang attic kung saan nakatira si Jeric. Sa plaza sa labas ng Evergreen Sect, sina Zol, Tillman, at ang iba pa ay lubhang nababalisa sa pag-atake mula sa tatlong sekta. Gayunpaman, sa attic, si Jeric ay umiinom ng kape, nakikipag-chat, at nakikipagtawanan kasama sina Yolanda, Silas, at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang mga martialists na dumating upang iulat ang bagay ay nakarating na sa attic at magalang na nagsabi, Mr. Agosta, may kailangan akong iulat. Sa attic, ang lahat ay tumigil sa pakikipag-usap. Malakas na sinabi ni Jeric, pumasok ka at mag-ulat. Ang Marty A-list na nakatayo sa labas ay agad na pumasok sa attic. Pagkatapos, nagulat ang militar kay Jeric tungkol sa magkasanib na pag-atake ng tatlong sekta sa Evergreen Sect. Nang marinig ang balita, si Abraham, Connor, at ang iba pa ay natigilan. Kagabi, nalaman nila mula kay Yolanda na ang tatlong sekta ay magsasama-sama para harapin ang Evergreen Sect. Ngunit hindi nila inaasahan na ang tatlong sekta ay darating ng ganoon kaga. Laking gulat nito sa kanila. Gayunpaman, nang marinig ni Jeric ang balita, siya ay mahinahon at sinabi sa martialista, bumalik ka at sabihin kay Vice Sect Master Zol at sa Grand Elder na si Tillman na pupunta ako doon. Nakuha ko. Mr. Agosta. Tumugon ang militar at umalis sa attic. Pagkaalis ng mensahero, hindi napigilan ni Abraham na sabihin kay Jeric na nag-aalalang, Mr. Agosta, makayanan ba ng ating Evergreen Sect ang magkasanib na pag-atake ng tatlong sekta? Kalmadong kinuha ni Jeric ang kape at humigop. Pagkatapos, casual niyang sinabi kay Abraham, huwag kang mag-alala, Ginoong Astor. Hindi yun. Seryoso. Pagkatapos, tumayo si Jeric mula sa kanyang upuan at sinabing, lalabas ako at titingnan. Abraham. Si Connor, at ang iba pa ay tumayo rin mula sa kanilang mga upuan at sabay na sinabing, lalaban kami sa iyo hanggang sa wakas, Jeric. Sa totoo lang, naramdaman ni Jeric na kahit lumabas si Abraham at ang iba pa kasama niya, hindi nila magagawang harapin ang tatlong sekta para sa kanya. Pero alam niyang tiyak na mag-aalala ang mga ito kung hindi sila papayagang pumunta. Kaya naman, tumanggo si Jeric at sinabing, sige, maaari kang sumama sa akin at tingnan kung paano ko haharapin ang mga mula sa tatlong sekta. Pagkatapos noon, lumabas si Jeric sa attic. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinihimas ang kanyang dibdib habang lumalayo. Siya ay tulad ng isang general sa larangan ng digmaan, marilag at kahanga-hanga. Nang makita ito, naging mas kumpiyansa sina Abraham,
Connor, at ang iba pa. Naramdaman nila na tiyak na tatalunan ni Jerick ang mga mananakop sa tatlong sekta. Gayunpaman, bago marating ni Jerick at ng iba pa ang plaza sa harap ng Evergreen Gate, nakita nila ang ilang martialists ng Evergreen Sect na nagmamadaling pumunta kay Jerick sa takot. Lumuhad sila at sumigaw, "Mr. Agosta, may masamang balita." Ang mga tao ng tatlong sekta ay pumasok sa Evergreen Sect. Hindi na makapaghintay sina Mr. Block at Mr. Mond. Nang marinig ito, muling nagdilim ang mga mukha ni Abraham, Connor, at ng iba pa. Tila talagang nakakatakot ang mga pag-atake ng tatlong sekta gaya ng inaasahan. Sa napakaikling panahon, nakapasok na sila sa Evergreen Sect. Sa oras na ito, maririnig mula sa harapan ng bakuran ang mga sigawan ng matinding labanan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga tao ng tatlong sekta ay pumasok sa Evergreen Sect. Nanatiling walang pakialam si Jerick at sinabi sa ilang martialists ng Evergreen Sect na nakaluhod sa lupa, "Pumunta tayo sa harapan para makita kung gaano sila kalakas." Sumagot ang ilang martialists ng Evergreen Sect, tumayo mula sa lupa, at inakay si Jerick at ang iba pa sa harapan ng bakuran. Kasabay nito, libu-libong martialists ng Evergreen ang nanirahan mula sa plaza na kayang tumanggap ng libo-libong tao. Ang mga martialists ng tatlong sekta ay dumagsa sa pintuan ng Evergreen Sect. Kabanata 667. Bang! Bang! May dalawang malalakas na putok na pumutok sa hangin. Sa hiyawan, pinalipad sina Zol at Tillian sa mga palad ng dalawang figure. Nahulog sina Zol at Tillian sa parisukat, at pagkatapos ay lumipad ang dalawang figure sa lupa at tumapak sa kanilang mga dibdib. Ang dalawang lalaking umaapak sa dibdib ni Zol at Tillman ay sina Elijah at Gayler. Matalim ang tingin ni Elijah habang nakatingin kay Zol sa ilalim ng kanyang paa at malamig na sinabi, "Bakit hindi lumabas ang iyong sect master?" Tinapakan ni Gayler ang katawan ni Tillman at mabangis na sinabi, "Hilingan mo ang iyong sect master na lumabas. Ngayon, nandito ako para maghiganti." Ang mga apprentice masters ng Evergreen Sect sa square ay umatras sa isang sulok. Nang makita sina Zol at Tillman na tinapakan nina Elijah at Gayler, wala sa mga martialists ang nang-ahas na humakbang. Iligtas sila. Hindi naman sa ayaw nila, ngunit napakalakas ni Elijah at Gayler para talunin nila. Bukod dito, sa kabilang panig ng square, mayroong hindi mabilang na mga martialists ng tatlong sekta, ambisyoso na nakatingin sa Evergreen Sect. Kung sa mga tuntunin ng lakas o bilang ng mga martialists, ang Evergreen Sect ay talagang dehado. Nang magbanta sina Elijah at Gayler Willick kina Zol at Tillman, narinig nila ang malamig na boses. "Mr. Collins, Mr. Willick, pwede ko bang itanong kung bakit mo ako hinahanap?" Lahat ng apprentice masters ng Evergreen Sect ay tumingin sa direksyon ng boses. Pagkatapos, nakita nila si Jerick na pinangungunahan ng isang grupo ng mga tao ng may matatag at walang takot na mga mata. Ang lahat ng mga apprentice masters ng Evergreen Sect ay tila nakakita ng pag-asa, at nagliwanag ang kanilang mga mata. Ibinaling din nina Elijah at Gayler ang kanilang mga tingin kay Jerick. Bahagyang kumunat ang noo nila, at kumikinang ang kanilang mga mata. Si Jerick ba ito? Ang taong sumairal sa pamilyang Nelson at kumuha ng kontrol sa Evergreen Sect. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga, napakabata niya. Masasabing labis na nabigla sina Elijah at Gayler Willick nang makita nila si Jerick sa unang pagkakataon. Mukhang nasa 20 si Jerick. Gayunpaman, sa kabila na siya ay bata pa, nagawa niyang ibagsak ang isang sekta sa Fenceville at sirain ang pamilyang Nelson, na isang napakayamang pamilya. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan ni Jerick. Kabanata 668. Hindi nagtagal ay narating ni Jerick ang lugar at tumayo mga 18 talampakan ang layo mula kina Elijah at Gayler. Tumingin siya kina Zol at Tillman, na naapakan sa ilalim ng mga paa ni na Elijah at Gayler. Pagkatapos, damapo ang kanyang tingin sa mga mukha ni Elijah at Gayler. Kasabay nito, sinabi niya, "Kayong dalawa ay hindi lamang mga sect master kundi mga grandmaster din.
Pero ngayon, binubuli mo ang mga presbyter ng Evergreen Sect na ang lakas lang ng masters. Mukhang hindi ito isang maluwalhating bagay, hindi ba? Bakas ang galit sa mga mata ni na Elijah at Gayler. Nagalit sila dahil itinuro ni Jerick na binubuli nila ang mga mas mahina. Nagkatinginan sina Elijah at Gayler, at pagkatapos ay isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanilang mga mata. Bigla na lang silang naglunsad ng sipa, na nagpalipad ng ilang talampakan sa ere sina Zol at Tillman. Si Zol at Tillman ay gamulong ng ilang talampakan ang layo at nagluwa ng isang subo ng dugo ayon sa pagkakasunod-sunod. Agad na humakbang ang mga apprentice masters ng Evergreen Sect, na nakatayo malapit kina Zol at Tillman, para tulungan sina Zol at Tillman na tumayo at umalis. Nakatutok ang matalim na tingin ni Elijah kay Jerick habang sinasabi niya, "Bakit hindi ko nakita ang kaibigan mong si Lord Dragon Black Eagle?" Sa puso ni Elijah, si Lord Dragon Black Eagle ang kanyang numero unong kaaway. Napangiti ng mahina si Jerick. "Sapat na ang lakas ko para harapin ang tatlong sekta mo. Ang kaibigan kong si Lord Dragon Black Eagle ay hindi na kailangang sumama." Nanlilisik ang mga mata ni Elijah sa galit. Sa kanyang opinyon, si Jerick ay masyadong mayabang. Naisip ni Elijah, sa palagay ni Jerick ay kaya niyang talunin ang tatlong sekta ng mag-isa. Hindi lang siya mayabang kundi ignorante din. Gayunpaman, naghinala din si Elijah na ang tunay na dahilan kung bakit napakamayabang ni Jerick ay malamang na si Lord Dragon Black Eagle ay wala sa Evergreen Sect. Naisip ni Elijah, marahil ay napakatapang na nagsasalita si Jerick dahil gusto niyang pagtakpan ang katotohanan na si Lord Dragon Black Eagle ay wala dito. Kung ganoon nga ang kaso, mas madali para sa ating tatlong malalaking sekta na alisin ang Evergreen Sect at makuha ang longevity scripture mula kay Abraham ngayon. Ngumisi si Elijah, "Jerick, kung susuko ka sa amin ngayon, maiiwasan namin ang krimen mong lipulin ang pamilyang Nelson. Gayun din, kung handa kang ibigay si Abraham sa tatlong sekta, maaari naming hayaan kang magpatuloy sa pamamahala sa Evergreen. Ang sekta, ano sa tingin mo?" Nang marinig ito, ang mga mata ni Abraham, na nakatayo sa gitna ng mga martialists ng Evergreen Sect, ay kumislap ng puot. Alam niya na bagamat nagsanib puwersa ang tatlong sekta upang salakayin ang Evergreen Sect sa ngalan ng paghihiganti sa pamilyang Nelson, talagang nilalayo nilang makuha sa kanya ang longevity scripture. Mauunawaan, hindi na lihim na ang longevity scripture ay nasa mga kamay ni Abraham. Hanggat hindi ibinigay ni Abraham ang longevity scripture, ang mga tao ng tatlong pangunahing sekta ay guguluhin siya ng walang katapusan. Ang lahat ng ito ay nagpasigurado kay Abraham na ibibigay niya ang longevity scripture kay Jerick pagkatapos nito. Sa kanyang opinyon, ang ginawa ni Jerick para sa kanya ay sapat na para maging handa siyang ibigay ang longevity scripture. Kasabay nito, naramdaman din ni Abraham na si Jerick lamang ang karapat-dapat sa naturang martial arts manual. Nang marinig ang mga salita ni Elijah, natawa si Jerick, "Mr. Collins, ang katatawanan mo. Sinira ko ang pamilyang Nelson at kinuha ang kontrol sa Evergreen Sect dahil gusto ng pamilyang Nelson na patayin muna ako. Sa ganoong sitwasyon, wala akong choice kundi lumaban. Sa tingin ko, wala akong ginawang krimen. Higit pa rito, wala kang mga kwalipikasyon upang hatulan ang aking ginawa." Para naman kay Mr. Astor, guest siya ng Evergreen Sect. Paprotektahan ko siya hanggat siya ay nasa sekta, at walang sinuman ang pinapayagang saktan siya. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Jerick kay Elijah nang nakangiti at sinabi, "Ikaw naman, malaking pagkakasala para sa iyo na pumasok sa Evergreen Sect at sakta ng ating Vice-Sect Master at Presbyter. Kung lahat kayo ay handang lumuhad at humingi ng tawad sa lahat ng mga tao ng Evergreen Sect at aminin ang inyong mga pagkakamali, nagpapanggap akong walang nangyari ngayon. Ngunit kung tumanggi kang humingi ng tawad at aminin ang iyong mga pagkakamali, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Pwede." Nang marinig ito, nakita ni Elijah, Gayler, Laura, at ang iba pa mula sa tatlong malalaking sekta na hindi kapanipaniwala ang kanyang mga salita. Hindi nila maiwasang isipin na, gusto ni Jerick na lumuhad ang bawat isa sa tatlong sekta at humingi ng tawad. Anong biro?
Nang mapagtanto ni Elijah ang ibig sabihin ni Jeric ay agad siyang nagpakawala ng malakas na tawa. Nagkamali ba ako ng pagkarinig? Jeric, hinihiling mo sa bawat isa sa tatlong sekta na lumuhad at humingi ng tawad. Crap, nakakatawa ka. Pagkatapos noon, patuloy na tumawa ng malakas si Elijah. Gayunpaman, ilang di pa ang layo sa kanya, biglang nawala ang figure ni Jeric. Pagkatapos, si Elijah, na tumatawa pa rin ng malakas, ay agad na nakaramdam ng isang lubhang mapanganib na aura na biglang lumitaw. Masyadong mapang-api ang aura na halos malagutan ng hininga si Elijah. Dahil sa pakiramdam na ito, napagtanto ni Elijah na sinasalakay siya ni Jeric. Walang sabi-sabi, ibinalik ni Elijah ang kanyang kanang palad. Kaagad, ang panloob na mana ng isang Grandmaster ay agad na lumundag mula sa kanyang palad na parang nagngangalit na lame. Sa sumunod na sandali, ilalabas na ni Elijah ang kanyang palad. Gayunpaman, bago pa man siya makaatake, biglang lumundag ang hangin sa paligid niya na parang alon. Nauna si Jeric kay Elijah at hinampas ng palad si Elijah sa dibdib. Kabanata 669. Agad na pinalipad si Elijah na parang saranggola na may putol na tali. Bang! Si Elijah, na nataman ng palad, ay lumipad pabalik ng humigit kumulang 20 talampakan sa isang iglap at bumagsak ng husto sa lupa. Siya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Kasabay nito, nang makitang sinasalakay ni Jeric si Elijah, agad na inatake ni Gaylor si Jeric mula sa gilid. Ang panloob na mana ng isang Grandmaster sa palad ni Gaylor ay lumundag, na pumutok ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Sa harap ng hampas ng palad ni Gaylor, kalmado at tahimik si Jeric. Kaagad, siya ay nagpakawala ng isang kahangahangang hampas ng palad. Bang! Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw. Nagtama ang mga palad ni Gaylor at Jeric. Pagkatapos, nagpakawala ng mahinang ungol si Gaylor at pinalipad na parang saranggola na may putol na tali, katulad ni Elijah. Isang boom ang umalangaw-ngaw habang si Gaylor ay bumagsak sa lupa sa tabi ni Elijah. Parehong natatakpan ng alikabok at sugat sina Gaylor at Elijah. Nagulat ang mga tao ng tatlong sekta. Hindi nila akalain na sa isang kisap mata ay ipapalipad ni Jeric sina Elijah at Gaylor. Malawak na kilala na sina Elijah at Gaylor ay mga Grandmaster sa martial arts. Kaya naman, ang kanilang pagkatalo ay napakadaling nagpakita kung gaano kalakas si Jeric. Kasabay nito, ang mga martialists ng EV. Ang mga mata ni Elijah, Gaylor, at Laura ay kumislap ng matalim na liwanag. Tapos nagpalitan ng tingin silang tatlo. Pagkatapos ay nagkasundo silang tatlo. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang kisap mata, lumipad na silang tatlo palabas. Mabilis nilang pinalibutan si Jeric. Kung ang mga spot, kung saan nakatayo ang tatlo, ay konektado, ito ay magiging isang tatsulok. Sa ganitong paraan, maaari nilang suportahan ang isa't isa sa pag-atake. Ginawa nila ang pinakamahusay sa sitwasyon. Si Elijah at ang iba pang dalawang sect master ay nakatitig kay Jeric, na napapaligiran nila. Sa susunod na pagkakataon, itinaas ng tatlo ang kanilang mga kamay, at ang mga bola ng panloob na mana ni Grandmaster ay lumundag mula sa kanilang mga palad, agresibong pumutok kay Jeric. Sabay na umatake ang tatlong Grandmaster. Tatlong daloy ng hangin ang palm unit sa hangin at dirdiretsong bumaril kay Jeric, na nasa gitna. Bigla na lang, walang paraan si Jeric para makatakas. Ang nakakatakot na daloy ng hangin ng mga Grandmaster ay biglang kumalat sa plaza. Nararamdaman ang nakakatakot na aura ng mga Grandmaster, Abraham, Connor, at ng iba pa, kasama na ang lahat ng martialists ng Evergreen Sect ay hindi naiwasang makaramdam muli ng kaba. Hindi nila maiwasang magtaka kung paano maiiwasan ni Jeric ang pag-atake ng tatlong Grandmaster mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Lahat ng miyembro ng Evergreen Sect ay nakaramdam ng pag-aalala tungkol kay Jeric. Nang malapit nang tumama kay Jeric ang tatlong agos ng aura ng mga Grandmaster, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Jeric. Sa sumunod na sandali, biglang bumagsak ang isang bagyo mula sa kanyang katawan.
Pagkatapos nito, si Jeric ay pumailan lang sa langit na parang isang walang kamatayang sumakay sa hangin, at siya ay tila hindi maipaliwanag na kaakit-akit. Matapos lumipad sa ere si Jeric, ang daloy ng hangin na pinalabas ni Elijah at ng dalawa pang Grandmaster ay agad na bumangga sa lugar kung saan nakatayo si Jeric. Isang malakas na putok ang tumunog. Habang nagbanggaan ang daloy ng hangin, libu-libong aura ng kapangyarihan ang sumambulat sa isang iglap. Parang isang nakakatakot na kidlat ang sumabog. Ang malakas na daloy ng hangin ay halos bumaligtad sa ilan sa mga medyo mahinang martialist sa paligid. Ang Seking Jeric ay lumipad sa hangin, sina Elijah, Gaylor, at Laura ay naglabas din ng kanilang panloob na mana at lumipad sa hangin. Muli silang bumuo ng tatsulok sa hangin at pinalibutan si Jeric. Kabanata 670. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang tatsulok na nabuo ng tatlo sa kanila ay may kasamang mas malawak na hanay. Ang distansya sa pagitan ng bawat isa sa kanila ay mga 35 talampakan. Pagkatapos, kumislap ang mga mata ni Elijah na may layuning pumatay, at malamig na sinabi niya, "Jeric, ngayon, hahayaan kitang maranasan ang kapangyarihan ng aking Divine Sword Sky-Shattering Technique." Nang matapos siyang magsalita ay gumalaw ang mga palad ni Elijah. Sa isang whoosh, mabilis na gumalaw ang kanyang mga palad. Sa ibabaw ng kanyang katawan, mayroong higit at higit pang panloob na mana ng isang Grandmaster, na nabuo sa paligid niya na parang whirlpool. Sa paggamit ni Elias ng kanyang kapangyarihan, isang hindi nakikitang presyon ang lumitaw din sa kalangitan at bumalot sa buong parisukat. Ito ay nagpadama ng hindi maipaliwanag na panlulumo sa mga tao ng tatlong sekta at sa mga nasa Evergreen Sect. Sa Evergreen Sect, si Abraham ay napakunot ng noo at bumulong sa sarili. Ang Divine Sword Sky-Shattering Technique ay isang cultivation method ng isang Grandmaster na may kamanghamanghang kapangyarihan. Kapag ang isa ay umabot sa ika-9 na antas, maaari pa niyang talunin ang isang elite na Grandmaster. Pagkarinig nito, tumingin si Connor kay Abraham at hindi mapakali na nagtanong, "Mr. Astor, nasa panganib ba si Jeric?" Umiling si Abraham. "Hindi ko alam. Ang alam ko lang na ang Divine Sword Sky-Shattering Technique ay may sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Maaari ko lamang ipagdasal na maging maayos si Jeric." Dahil sa mga salita ni Abraham, nag-alala sina Connor, Yolanda, at ang iba patungkol kay Jeric. Sa sandaling ito, tila natapos na ni Elijah ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Halos mapalibutan siya ng kamanghamanghang daloy ng hangin ng Grandmaster, na parang bagyo. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay kumalat ng walang katapusang sa hangin. Nakakaloka. Sa oras na ito, nanlaki ang mga mata ni Elijah, at ang kanyang puting buhok ay lumipad sa hangin. Parang Diablo, nagpakawala siya ng malakas na dagandong, Divine Sword Sky-Shattering Technique. Kasunod ng kanyang dumadagandong na dagandong, ang kanyang dalawang palad ay biglang itinulak pasulong. Bang! May malakas na vibration sa hangin. Pagkatapos, ang malawak na daloy ng hangin ng isang Grandmaster ay naging anino ng isang higanteng espada sa isang iglap. Kasunod ng paglitaw ng napakalaking espada, ang hangin ay agad na napuno ng kamanghamanghang enerhiya ng espada. Sa totoo lang, ang anino ng higanteng espadang ito ay anino lamang ng daloy ng hangin na pinalamutian ni Elijah. Ngunit ang lakas ng espada na sumabog sa buong kalangitan ay mas nakakatakot kaysa doon sa isang tunay na higanteng espada. Whoosh! Ang anino ng malaking espada na pinalamutian ng marahas at kamangha-manghang panloob na mana ni Elijah ay pumutol sa kawalan at sumalakay kay Jeric na parang kidlat. Napatingin si Jeric habang papalapit sa kanya ang higanteng espada, ngunit walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nang malapit nang tumama ang anino ng higanteng espada, Jeric, biglang nag-vibrate ang hangin. Sa loob ng radius na 7 talampakan mula sa Jeric, biglang lumitaw ang daloy ng hangin at mabilis na nakabuo ng air shield. Si Jeric ay ganap na protektado ng air shield. Ang anino ng higanteng espada ay bumagsak sa ibabaw ng air shield na nagpo-protekta kay Jeric. Narinig ang tunog ni Abang. Para bang nabangga ang bakal sa isa't isa. Sa isang iglap, kumalat ang tunog sa buong
Nadama ng mga tao ng tatlong sekta at ng Evergreen sect sa parisukat na ang tunog na ito ay parang tunog ng metal, na nakakatalim sa tenga. Laura. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ng lahat ay ang anino ng higanteng espada na may nakakatakot. Kahit na dama po ang slash sa air shield, na kasing manipis ng isang pelikula, hindi naputol ang air shield. Langit. Hindi lamang nabigo ang slash na tumagos sa manipis na air shield, ngunit ang anino ng higanteng espada ay nawala din sa isang iglap pagkatapos ng slash. Ito ay lumabas na ang Divine Sword Sky Shattering Technique ni Elijah ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Jerick at nawala lamang. Ganyan. Sa sandaling ito, hindi lang ang mga miyembro ng tatlong sekta ang nabigla. Maging si Elijah ay natulala. Bilang Intermediate Grandmaster, nilinang na ni Elijah ang ika-9 na antas ng Divine Sword Sky Shattering Technique. Sa buong lakas niya, sapat na ang kapangyarihan ng Divine Sword Sky Shattering Technique na itinapon niya para talunin ang isang elite na Grandmaster. Gayunpaman, labis na ikinagulat ni Elijah na hindi man lang nasaktan si Jerick. Isa itong malaking dagok sa kanya. Sa hangin, natigilan din sina Gayler at Laura, na nag-iisip, paano ito posible? Ang lakas ni Elijah ang pinakamalakas sa kanilang tatlo, hindi banggitin ang katotohanan na ang Divine Sword Sky Shattering Technique ay may dalang napakalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, ang resulta ay lampas sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, ang Divine Sword Sky Shattering Technique na inilabas ni Elijah ay hindi man lang pumasa sa manipis na layer ng air shield. Sa paligid ng Jerick, madaling isipin kung gaano kalakas si Jerick. Sa hangin, kumislap ang mga mata ni Gayler na may matinding liwanag. Sinabi niya kina Laura at Elijah, sama-sama tayong lumusab at i-activate ang pinakamalakas nating pamamaraan ng cultivation para patayin siya. Hindi ako naniniwala na siya lang ang makakalaban sa buong puwersa naming tatlo. Sabay na tumango sina Laura at Elijah patungo kay Gayler. Sa oras na ito, alam na nila kung gaano kalakas si Jerick. Ibig sabihin ay alam nilang hindi kayang talunin ng bawat isa sa kanila si Jerick sa kanilang magkahiwalay na puwersa. Sa makatuwid, kinailangan nilang salakayin si Jerick kasama ang kanilang pinakamalakas na diskarte sa paglilinang upang matiyak na makakatalo sila. Kanya. Bilasan mo at tingnan mo. Ginamit ni Mr. Willick ang Gold Eagle Roaring at the Ninth Heaven. Higit pa rito, ginamit ni MS Dawson ang Immortal Incantation. At inactivate muli ni Mr. Collins ang Divine Sword Sky Shattering Technique. Tumingin sa langit ang mga martialists ng tatlong sekta at nagulat sila. Tumangala din sa langit sina Abraham, Connor, Zoe, pati na rin ang maraming martialists ng Evergreen sect. Sa sandaling tumangala sila, nakita nila ang walang katapusang daloy ng panloob na mana ng Grandmaster na nagtitipon sa hangin sa itaas ng ulo ni Gayler, na bumubuo ng ilang talampakan ang taas na imahe ng isang gintong agila na may malalaking pakpak. Sa kalangitan sa likod ni Laura, ang panloob na mana ng isang Grandmaster ay kasing siksik ng makapal na ulap, at ang mga anino ng mga manunood ay malabong makita sa mga ulap. Ang anino ay 7 hanggang 8 yarda ang taas, na may malawak at kamangha-manghang mga aura. Para naman kay Elijah, ginamit niya ang panloob na mana ng isang Grandmaster para muling mabuo ang anino ng isang higanteng espada. Isinaaktibo nilang tatlo ang kanilang pinakamalakas na cultivation technique sa pagtatangkang patayin si Jerick minsan at para sa lahat. Sa kalangitan, ang lakas ng espada ng banal na espada, ang marahas na aura ng gintong agila, at ang mapang-ipong aura ng walang kamatayan ay nagsimulang magdulot ng kalituhan. Nagdulot ito ng labis na pagkagulat ng lahat sa plaza.